Mukhang magsisimula na mga kapatid ang gera no sa pagitan ng China at Taiwan. Wag naman sana mga kapatid no, pero sabi rito sa balita mula rito sa Net25 ay nalalapit na ang paglusob no. 45 Chinese aircraft at 14 na 14 no, 14 na warships na mataan malapit sa Taiwan. Mga kapatid, mula to sa Net25 . Tapos isa pa tong balita mula pa rin sa Net25, ang Taiwan nagpadala ng puwersa kasunod ng live fire drill announcement ng China. Pumapalag ang Taiwan dito mga tol. Anyway, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Na-detect ang nasa 45 Chinese aircraft malapit sa Taiwan. Sa isang statement, iniulat ng Taiwan Defense Ministry na maliban sa mga Chinese aircraft, naispatan din ang 14 na barkong pandigma malapit sa isla. Diba? Sigaw ng sigaw ang China mga tol na ang kailangan daw sa ating rehiyon ay peace and stability, kapayapaan at kasaganaan. Samantalang tignan nyo ginagawa nila, di ba? Kalokohan talaga. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga air at sea assets ng China na na-detect ng Taiwan ngayong taon. Ang namataang bulto ng mga Chinese aircraft naman malapit sa self-ruled island ay isang araw matapos kondinahin ng Taiwan ang anunsyo ng China na pagsasagawa ng live fire drills 40 nautical miles malapit sa timog na bahagi ng isla. Di ba nga sabi ng China mga tol, ang kanilang ultimatum o ang kanilang due date na kailangan daw ay mapasakamay na nila itong Taiwan ay by the year 2027, which is 2 taon na lamang mga kapatid. Technically mga tama, 2 taon na lang, 2025 and 2026 dahil 2027 na yung next. And by that time, dapat daw napasakamay na nila etong Taiwan. So napakaikli na lang talaga ng panahon kaya magugulat na lamang, hindi na tayo magugulat mga tol, kung isang araw ay bigla na lang magdedeklara ng pag-atake etong China mga tol. Ayon sa ahensya, wala namang naganap na anumang live fire exercises sa itinalagang drill zone ng China malapit sa isla at walang ginawang anumang makapagpapalala ng military tensions ang naturang deployment. Ayon naman sa 2 senior Taiwanese officials, ang hakbang ng China ay hawig ng iba pang military activity nito kamakailan sa rehiyon. So puro pananakot lang, di ba? Gaya ng mga sa disputed waters at sa may baybayin ng Australia kung saan hindi nagbibigay ng anumang abiso ang Chinese Navy sa kanilang isinasagawang pagsasanay. Grabe, ginagamitan nila ng puwersa mga tol. Talagang nananakot sila at pinapakitaan nila ng puwersa yung iba't ibang mga bansa. Ayon naman sa Beijing, parte lamang daw ito ng isang routine training exercise at wala naman silang balak palakihin ang naturang issue. Walang balak palakihin ang naturang issue samantalang balak nga nilang sakupin ng Taiwan. Maniniwala ka pa ba doon? 台有关部门针对解放军例行演训活动发表的言论纯属炒作，我们要求其停止耍心机、蹭热点。 Nako, ang hirap paniwalaan nitong mamang to. Ituloy natin mga kapatid. Ito ginawa ng Taiwan ngayon. Diba? Matapos yung ginawa ng live fire drill announcement, nagpadala ng puwersa ang Taiwan mga kapatid. Kahit na maliit itong bansang to, hindi ito papaapi. No, pumapalag to. Panoorin natin. Ipinadala ng Taiwan ang puwersa nito kasunod ng anunsyo ng China na pagsasagawa ng live fire drill sa labas ng isla ayon sa Taiwan Defense Ministry. Kay pagharapan na talaga, parehong inchik tong mga to. Kinondena din ng Taiwan ang naturang exercises ng China bilang mapanganib. Ayon sa ministry, nag-deploy ang China ng 32 aircraft sa palibot ng Taiwan bilang parte ng joint combat drill nito at inanunsyo ang pagsasagawa ng live fire exercises sa lugar na nasa 40 nautical miles lang ang layo mula sa timog na bahagi naman ng sovereign island nation. Subalit tinugunan naman ito ng Taiwan sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang sea, land at air assets para magmasid, mabantayan at matugunan ng maaayon ang naturang exercises ng China. Pero kung titignan mo mga kapatid, yung mga mamamayan dito sa Taiwan ay hindi sila masyadong nababother, no? Hindi sila masyadong nababahala dito sa mga nangyayaring tensyon sa paligid ng kanilang bansa na malaki ang tiwala nila mga tol sa kanilang puwersa, sa kanilang mga kasundaluhan. Na kung titignan mo nga mga kapatid, no, kahit na di hamak mas malaki ang Luzon kesa rito sa isla ng Taiwan, parang mas malakas sila kumpara sa atin eh.
Na hindi sa minamaliit ko ang puwersa ng Pilipinas, mga tol. Kasi mas sila mga kapatid, mas makikita nating mas advance yung kanilang military kesa sa atin dahil tayo ngayon pa lang tayo nagmo-modernize. Sila may sarili na nga silang submarine, mga kapatid, di ba? At sa kabiruin mo sa haba-haba ng panahon na sinisindak sila ng China, hindi sila natinag, mga kapatid. Kahit na parang isang hakbang lang andoon na sila sa sa China. Talaga magkadikit lang yan. Pwede nga languyin yung pagitan ng dagat nila, di ba? Yung Taiwan Strait, pwedeng languyin yun dahil na sobrang lapit lang. Pero tingnan mo, hindi sila magawang atakihin din ng China. Kasi alam ng China, mga kapatid, na hindi rin basta-basta itong maliit na bansang to. Sinabi naman ng Taiwan Defense Ministry na lantarang nilabag ng People's Liberation Army ng China ang International Code of Conduct sa pamamagitan ng pagtatalaga ng drill zone 40 nautical miles lamang ang layo sa baybayin ng Kaohsiung at Pingtung, Taiwan. Hindi na bago yun. Yung China, lalabagin ng International Code of Conduct. Hindi na bago yun. Mulat sa pulpa na maupo si Xi Jinping o kahit yung mga nauna pa, ganyan na talaga ginagawa nila. Kinonde na rin ito ang pagsasagawaan niya ng China ng live fire exercises nang wala man lamang paunang babala o abiso sa gobyerno ng Taiwan. Hindi lamang Kasi nga hindi naman din sila kinikilala ng China bilang gobyerno. Ba't magbibigay ng babala itong China? Pero ganun pa man, no? Ganun din ang ginawa ng China rito sa Australia. Di ba ang reklamo nga ng Australia saka ng New Zealand, hindi nagbigay ng abiso itong China, mga tol. Kaya nagkaroon tuloy ng problema doon sa mga flight. No, nagkaiba-iba ng ruta, nagulo yung mga ruta o may mga na-cancel pang flight dahil sa biglaang pagsasagawa ng live fire drill nitong China. Talagang kung titignan mo, mga tol, no, sa ating panahon ngayon, no, pag sinabi mong sino nagsisimula ng kaguluhan, sigalot dito sa daigdig, isa tong China sa ituturo mong pangunahing pasimuno ng gulo. umano ito nagdulot ng mataas na panganib sa kaligtasan ng international flights at vessels na dumadaan sa karagatan, kundi maituturing din ito na lantarang provokasyon sa seguridad at stability sa rehiyon. Ang pagpapaigting nga ng deployment ng China sa mga asset nito sa may palibot ng Taiwan ay sa gitna ng patuloy na pag-iit ng higanting bansa na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan, bagay na mariing tinutulan naman ng Taipei. Sa ilang pagkakataon ay sinabi ni Taiwanese President Lai Ching-te na bukas ito na makipagdialogo sa Beijing upang mapahupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng kanilang rehiyon. Ang problema, nagsalita na China, inevitable, sabing ganon. Hindi maiiwasan. No? Talagang kukunin nila itong Taiwan sa ayaw at gusto ng Taiwan. Taiwan cherishes peace. But we also have no delusions about peace. We will uphold the spirit of peace through strength, using concrete actions to build a stronger Taiwan and bolster the free and democratic community. As a responsible member of the international community, Taiwan will maintain the status quo. We will not seek conflict. Rather, we are willing to enhance in dialogue with China under the principles of parity and dignity and work toward maintaining peace and stability in the Taiwan Strait. Ayun, sa tingin ninyo, mga kapatid, no? Sa tingin ninyo, mangyayari kaya etong banta ng China na sasakupin nila ang Taiwan by the year 2027? O ito ay mabibilang na lamang sa napakaraming taon, ilang dekadang paninindak nila dito sa Taiwan pero wala naman silang nagagawa, no? Pwede ka magbigay ng komento mo sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.